Ilan sa atin na pagpala tayo sa atin pong pagpupuri? Parang hindi masaya yung iba. Parang walang pera yung iba. Okay? Ilan sa atin, kaway-kaway na masaya para sa Panginoon. Yan. Tayo'y napagpala ng awitin, napakaganda ng awitin. No? Yun yung team ng atin pong summer camp na gagawin. Malapit na po ang Semana Santa at tayo po aakyat ng Tagaytay sa Altariyos. At doon ay magdiriwang tayo ng pagpapala at biyaya ng Diyos kung saan ay tayo'y magsasama-sama ng 2 gabi, tama ba? 2 gabi at 3 araw. Yan po, ang team natin ay reignite na muling sisilaban ang ating puso. Sabi mo sa katabi mo, dinideklara ko, makakasama ka namin. Ayan, purihin ng Diyos. Palakpakan natin si Lord. Sige, kahit napipilitan pumalakpak, palakpakan natin si Lord. Ayun. Ang paksang tatalakayin natin ngayon ay napakahalagang paksa. Bakit? Dahil ito'y magbibigay ng kaliwanagan sa isip natin kung ano nga ba ang kahulugan ng pagiging Christian. Dahil ang salitang Christian ay halos gas-gas na terminology. Naririnig natin yan, di ba? At pag tayo'y nag-fill up ng information sheet o ng resume at tinalagay doon, ano ang iyong religion? Kadalasan, Christian. Di ba? Tama ba ako? At yung iba, yung mga sanggol, na sila ay pinabibinyagan para maging Christian. Tapos may nakalagay ay welcome to the Christian world. Kaya ang salitang Christian ay gas-gas na. Pero ngayon ay bibigyan natin ng kaliwanagan at kaunawaan ano ba ang ibig sabihin ng Christian. Ang topic natin is about the biblical Christian. Yung pagpapaliwanag ng salitang Christian ay nakabatay sa itinuturo ng Biblia. Hindi nakabatay sa kaalaman na natutunan lamang natin mula sa ating mga magulang o mula sa mga nagpalipat-lipat na salin ng sabi-sabi. Kaya tuloy tayo ay lumaki na ang katuruan natin sa salitang Christian ay hindi nagmula sa Biblia, kundi nagmula lamang sa mga pasalit-saling sabi mula sa mga matatanda. Kaya yun po ang siyang nanalatay sa isip natin pag sinabing Christian, kung ano lang yung dumating na kaalaman mula sa iyo. Ngayon, kapatid, ay atin pong pag-aaralan yan na sa introduction ko, ang ating pag-aaral ay ang layunin ay upang matutunan natin kung ano ba ang tunay na Kristiyano na itinuturo ng Bible. Tanungin mo nga ang katabi mo. Maliban yan, kapatid, ay Muslim. Kung may mga Muslim brother at sister tayo dito, good morning, good afternoon, good evening sa inyo. Hindi ho namin kayo kinakalaban. Okay? Tanungin mo siya, ikaw ba'y Christian? Wala bang tumanggap ng sampal sa inyo? Ikaw ba'y Christian? Pak! Aray, ba't mo ako sinampal? Di ba? Nang-iinsulto ka ata, Brad eh. Alam mo namang iba ang aking relihiyon. Di ba may ganon? Okay? Kasi, sa ating pag-aaral ay makikita natin sa liwanag ng salita ng Diyos kung ano ba ang pagiging Kristiyano. Ilang sa inyo rito nagkiklaim, isa kang Christian? Taas ang kamay. Ba't di ba alanganin? Di alam kung Christian ba siya. Di ba? Ayan. Para maging malinaw sa inyo, what is biblical Christian? Ano ba ang Kristiyanong ayon o nababatay sa Biblia? Una,
ang salitang Christians ay unang binanggit sa Biblia para sa mga tagasunod ni Kristo sa lugar ng Antioch bilang insulto. Ayon sa Bible, pag pinag-aralan mo, pag nung panahong yun, hindi panahon ngayon, pag tinawag kang Christian, yun po ay pang-iinsulto sa mga tagasunod ni Kristo. At yan po ay mababasa natin sa aklat ng mga gawa, chapter 11, verse 26. Book of Acts 11:26. Ang sabi, hinanap ni Barnabas si Saul. At nang matagpuan niya, dinala niya sa Antioch. Ito pong Antioch na ito, that time was part of Syria, but today, the modern day Antioch is a part of Turkey. So for a whole year, Barnabas and Saul met with the church in Antioch and taught great numbers of people. So meron pong pagtitipon ng mga mananampalataya ni Kristo sa isang bansa, ang tawag ay isang syudad, ang tawag ay Antioch. At doon sa lugar ng Antioch ngayon, the disciples were called Christians first at Antioch. Ang mga alagad ng Panginoon ay unang tinawag na mga Christians sa Antioch. So yun po ang siyang kanila pong mga katawagan sa mga tagasunod ni Kristo. Mga Christians yan. Tapos nagtatawanan sila. Bakit? Next slide. Ang salitang Christian noong unang panahon, yan po ay masamang salita na sinasabi sa mga tagasunod ni Jesus Christ. Kaya pag sinabing Christian ka, tawanan ho yan, may panunuya. Kasi ang paniniwala ng mga Hudyo noon sa mga tagasunod ni Jesus Christ ay sila'y mga bulag na tagasunod ni Kristo. Dahil para sa kanila, si Jesus Christ ay hindi tunay na Mesaya o hindi tunay na tagapagligtas. Kasi si Jesus Christ ay namatay sa cross bilang sinumpa ng Diyos. Kasi ayon po sa Torah o tinatawag na aral ng Diyos sa mga Hudyo, sa Deuteronomio 21, talatang 23, at ito'y sinusugan sa aklat ng Galatia 3:13. Pag ang sino man ay ipinako sa krus o ito ay ibinitin sa krus, ito po ay tinatawag nilang sinumpa ng Diyos. Si Jesus Christ ay ibinitin sa krus. Siya'y ipinako sa krus. At siya po ay naging isang sumpa para sa atin. Kaya, yung mga tagasunod ni Jesus Christ, ang tawag nila ay mga sinumpa. Kaya tinawag nilang Christ o Christians. Nakaakibat ang pangalan ni Christ, mga sinumpa na katulad ni Kristo. Yun po ang original na pagkakagamit ng salitang Christian. Kaya ang mga Christians para sa kanila ay mga kahabag-habag, kaawa-awang mga tagasunod ni Jesus dahil namatay si Kristo na may sumpa. Kaya nung time ngayon, pag sinabing Christian ka, hindi po magandang terminology yun. Hindi po magandang katawagan po yun, mga kapatid. Ngayon, next slide natin. Bagamat ang katawagang Christians ay isang derogatory or insulted remarks sa mga followers of Jesus Christ. Pero ito po ay hindi ikinahiya ng mga believers ng ating Panginoon noong panahong yun. Hindi po nila nireject na sila'y tawaging Christians. Sa halip, ito po ay tinanggap nila ang katawagang yun para sa kanila isang malaking karangalan na tawaging Christian dahil ibig sabihin sila ay kabilang kay Jesus Christ. That they belong to Christ. Sa 1 Peter chapter 4 verse 14, ito po, dilinaw ni Peter. Yan pong sinulat ni Peter na yan sa 1 Peter chapter 4 verse 14 and verse 16 ay nagpapakita lamang ang salitang Christian
ay isang derogatory or insult remark sa mga tagasunod ni Christ. Ano ang sabi ng verse 14? If you are insulted because of the name of Christ, you are blessed, for the Spirit of glory and of God rest on you. Yung sinasabi pong because of the name of Christ, yung name of Christ yun, Christian po yun. Kaya kung insulto ka at tinatawag kang Christian, mapalad ka dahil sumasa iyo ang biyaya ng banal na Espiritu. Verse 16, however, if you suffer as a Christian, do not be ashamed, but praise God that you bear that name. Taglay mo ang pangalan ni Kristo na salitang Christ o Christian, kapatid. Kaya pag tinawag na Christian, ibig sabihin, mga sinumparing tagasunod ni Kristo. Yun po, kapatid, ang kahulugan ng Christian. Kaya nga, hindi maganda ang mga salitang iyon, pero ito ay hindi ikinaila ng mga tagasunod ni Kristo. Hindi nila sinabi, no, don't call us Christians, but rather they accepted it. Dahil para sa kanila, isang malaking karangalan ang taglayin ang pangalang Christ, Christians, na kami ay binabaliwala, iniinsulto dahil sa aming Panginoong Hesukristo. Naintindihan na po, kapatid. Alam niyo yung background ng salitang Christian. Ngayon, ang salitang Christians, ayon sa Biblia, ay hindi pangalan ng isang relihiyon. Pero ngayon, ginagamit bilang pangalan ng relihiyon. Anong relihiyon mo? Christian. Mali po yun. Pero dahil bakit? Originally, hindi naman talaga ang salitang Christian ay isang religious name. Tao na lang po ang nagparelihiyon noon. Kasi, ang tunay po na tawag o sa grupo ng mga tagasunod ni Kristo ay hindi po Christians. Tinawag silang The Way. Yun po ang pangalan po ng grupo ay The Way. Sa Tagalog ay Ang Daan. Mga kasapi ng Ang Daan. Hindi po ng dating daan. Iba ho yun. Kay ano po yun? Kay Soriano po yun. No? Hindi po dating daan. O hindi po tamang daan. No? Sa iglesia naman yun. Hindi po, ang daan ang tawag po dyan. Sa Acts chapter 9, verse 1 and 2, basahin natin. Meanwhile, Saul was still breathing out murderous threats against the Lord's disciples. So pinakilala si Saul. Later on, naging Pablo. Siya ay nagbabanta na hulihin at patayin lahat ng mga tagasunod ni Kristo. He went to the high priest and asked him for letters to the synagogues in Damascus. What was his purpose? So that if he found any there who belonged to the way, who belonged to a sect, kabilang sa isang sekta ng relihiyon, ang tawag ay the way, whether men or women, he might take them as prisoners for Jerusalem o to Jerusalem. Dadali niya silang mga bihag sa Jerusalem. Mga membro ng The Way. Ngayon, sa Acts chapter 24 verse 14, para maipakita ko sa inyo na ang pangalan ng mga tinatawag na grupo ng mga mananampalataya ni Kristo ay hindi po Christian. Hindi isang sekta ang salitang Christian. Ito po ang sekta. Salitang The Way. Yan, no? However, nagpapatotoo si Paul o si Saul na po ang nagpapatotoo dito. Ang sabi niya, I admit that I worship the God of our ancestors as a follower of the way, which they call a sect. So, yung sekta ng mga tagasunod ni Kristo, anong tawag? The Way, not Christian. Pero ngayon, sa atin, pinalaki tayo sa ibang aral, sa ibang turo, ang Christian ay isang relihiyon. Hindi po.
Ang relihiyon, yung salitang the way. Doon tayo kabilang. Yun po, saan nanggaling yung the way? Sa John 14 verse 6. Sino nakakapag-recite dito? Kabisan nyo ang verse na John 14:6. Sige nga, CJ. Si CJ Capio Acob. Ayan. Halika ito sa harapan, CJ. Ayan. Ayan, praise the Lord. John 14:6. Sige, CJ. John 14:6, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Amen! Palakpakan naman natin si Lord. Thank you, CJ. So, anong sabi ni Jesus? I am the way. Siya ang daan patungo sa langit. Kaya tinawag yung mga tagasunod ni Kristo na isang sekta, hindi po yung salitang Christian, kundi grupong the way. Kaya ang sabi dyan, no, ni Apostle Paul, I belong o I am a follower of the way, which they call a sect. Isang sekta ng relihiyon, ito pong the way na grupo ng mga mananampalataya ni Kristo. I believe everything that is in accordance with the law and that is written in the prophets. May natututunan ka ba? At ang ikatlo, para maintindihan ninyo, ang salitang Christians ay hindi pangalan ng isang relihiyon, kundi isang description sa tagasunod ni Jesus Christ. So isang description po siya. Pag di-describe kung sino ba ang tagasunod na yan at tinawag na Christian. Hindi relihiyon, kundi description para sa isang tagasunod ni Kristo. At paano dinescribe ang isang Christian? Una, ito'y dinescribe bilang disciples o alagad o mga alagad ng Panginoong Yesus. Sa Acts 11 verse 26, sinasabi diyan, the disciples were called Christians first at Antioch. So ayon po sa Biblia, hindi ka po pwedeng tawaging Christian kung hindi ka muna disciple o tagasunod ni Kristo. Eh ngayon, kahit sino na lang nakiklaim na siya'y Christian, kahit manginginom. Di ba? Kahit manunugal, kahit na mamamatay tao Christian pa rin siya Anong relihiyon mo? Christian. Hindi ba? Pero noon, nung time ngayon, hindi ka pwedeng tawaging Christian kung hindi ka disciple ng Panginoon. Kasi ang linaw diyan, the disciples were called Christians first. Sino yung tinawag ng Christian? Mga disciples. Sana ginamit nilang the believers. Di ba? Pwede yun The believers, mga mananampalataya, were called Christians. Pero hindi Pinagdiinan ang salitang disciples. Ang disciples ni Christ ay tinawag na Christians. Kaya, ngayon, kapatid, maging malinaw sa atin, hindi ka po pwedeng mag-claim na Christian ka kung hindi ka muna disciple o alagad ng Panginoong Hesukristo. Kung ganun, ano pa ang ibig sabihin ng pagiging alagad? What is a disciple? Yan. Ipaliliwanag yan sa atin mismo ni Jesus Christ. Let our Lord explain to us what is a disciple. Number 1 is John 13, verse 35. Anong sabi ni Kristo? Sa pamagitan nito, lahat malalaman nila na kayo'y mga alagad ko kung nagmamahalan kayo sa isa't isa. Sino ang disciple ni Lord? Ang disciple ay nagmamahalan sa isa't isa. Hindi nag-iinggitan, hindi nag-aawayan, hindi nagtatampuhan sa isa't isa. Kung marami kang sama ng loob, hindi ka pa Christian at hindi ka pa disciple. Hindi, Christian ako. Pakita ko sa yung birth certificate ko. Ayan religion, Christian. Sa papel lang yun.
Pero sa harapan ng Diyos, hindi ka pa Christian. Bakit? Ang dami mong kaaway, Kapatid mo, lagi kayo nag-aaway. Pati sipilyo, pinag-aawayan ninyo. Ginamit ng kapatid mo yung sipilyo mo. Pinag-aawayan ninyo, kapatid, lahat ng bagay. Nanay mo, lagi kayo nag-aaway ng nanay mo. Lagi kayo nag-aaway ng tatay mo. Lagi kayo nag-aaway mag-asawa. Yung ba ang Christian? Yung ba ang disciple? Hindi. Ang disciple, nagmamahalan. Amen po ba? Kaya hindi nga pwedeng tawaging disciple ni Lord o Christian kung ang dami mong kasamaan ng loob. Hanggang ngayon, hindi ko siya mapapatawad. Pumuti man ang uwak o umitim man ang uwak kasi may puti na pa palang uwak ngayon. Nakita ko sa YouTube ang uwak, may puti na. Kaya babalik rin natin ngayon, umitim man ang uwak. Hindi ko siya mapapatawad. Tapos, anong religion mo? Christian. Nagkakamali ka dyan. Hindi ka nagbabasa ng Bible. Kaya nga tayo, ito, Bible po ang atin pong pinangangaral. Tingnan nyo, yung iba sa inyo, walang dalang Bible. Ba, grabe, kabisa nyo ang Biblia nyo. Diba, kapal-kapal nyo, kabisa nyo. Ganyan. Tingnan nyo, makapal ang Bible. Tindi mo. Wala kang dalang Bible. Kabisa mo. Ang Biblia, 66 books ang Biblia. It is composed of 66 books. Lahat yan nasa isipan mo. Ang husay mo. Ang galing mo. Kami nga pastor na ako, bishop na ako, pero hindi ko pa kabisa lahat ito. Kaya ako nagdadala ng Bible. Daig mo pa ako. Ang galing mo. Sabi sa katabi mo, ang galing mo naman. Kabisa mo ang Biblia. Hindi ka nagdadala ng Bible. Siguro kabisa mo. Ang tanong, kapatid, ikaw ba'y disciple ng Panginoon? Pag sinabing disciple, umiibig ka ba? Pag sinabing umiibig, hindi po yung may naliligawan ka, may crush ka. Hindi yun ang ibig sabihin ng umiibig ka. Pag sinabing umiibig, natututo mong tanggapin kahit hindi ka tanggap-tanggap yung katabi mong yan. Kahit hindi mo type ang pagmumukha niyan, tanggap na tanggap mo pa rin. Bakit? Tignan mo. Tignan mo yung katabi mo. Kung umupo, parang akala mo ay meron kang nakakahawang ketong. At hindi lamang yun. Baka hawak-hawak niyang mahigpit ang kanyang bag. Baka nga naman bigla na lang mawala yung katabi ka kasi. Di ba? At tignan mo naman yung katabi mo ni halos hindi ka lingunin. Magkakilala ba kayo? Ilang oras na kayo magkatabi, hindi pa kayo nagtatanungan kung anong pangalan niya. Yan ba ang Christian? Hindi ako galit. Ako nagtatanong lang, Christian ba yung ganyan? Walang pagmamahal sa katabi niya? Malibang barkada niya yung nakatabi niya. Malibang girlfriend niya ang nasa katabi niya. Malibang asawa niya, kilala niya. Paano kung hindi niya kilala? Diba? Seryoso ang mukha. At nakadikwatro pa. At talaga namang seryoso. Ha? Anong pangalan mo? Arabella. Si Ara. Kilala mo ba yung katabi mong yan? Si Kuya. Seryoso si Arabella. Parang hindi makabasag pinggan. Seryoso. Ayun ang lingunin. Sino ka ba? Ayan si Kuya Alfred yan. Si Kuya Alfred yan. Kuya Alfred, si Ate Ara. Si Ate Ara. Amen? Si Arabella. So, yan po ang tunay na Kristiyano. Samantalang tayo lumaki, pumasok tayo sa isang simbahan, ang daming tao, magkatabi, ni hindi man lang nag-uusap. Malibang magkakilala ka, magkapit-bahay kayo. Pag uwian, nagkasakay kayo sa jeep, walang pansinan. Di ba? Hindi ganon ang tunay na Kristiyano ayon sa Bible. Sa Bible, nagmamahalan. Amen po ba? Baka mamaya, pagkatapos ang gawain, hindi pa nga tayo nagbe-benediction, naka-ready ka na. Tatakbo agad. At wala kang halos babatiin man lang. Hindi ko naman kilala yan eh. Yun nga, hindi mo kilala, pero nagpapakilala ka sa Kanya. Hindi ka dapat mahiya. At hindi ang layunin mo, pag nakakita ka ng isang maganda, jojowain ko to.
Hindi ganon ang isang Kristiyano. Iba yung pagmamahal na tinuturo ni Jesus. Yung pagmamahal na yun, hindi po yun human love, but agape love. Pag-ibig ng Diyos yun. Ang pag-ibig ng Diyos ay malinis. Hindi nag-iisip ng masama sa kanyang kapwa. Ang feeling niya, brotherly, sisterly. Kaya, kuya, ate, ang tinatawag niya. Amen, mga kapatid? Yan. Yan ang tunay na disciple. Everyone will know that you are my disciple. Malalaman daw ng lahat kung talagang alagad ko kayo eh. Ano raw ang katibayan? Kung if you love one another. Kamayan mo nga ang katabi mo. Sabi mo sa kanya, hello. How are you? You know, kayo, kung talagang kayo'y disciple o Kristiyano kayo, pagpunta nyo rito, huwag nyo tatabihan yung kakilala ninyo. Dapat hahanap ka ng hindi mo pakilala kasi dapat nasa iyo yung love. Disciple ka, Christian ka eh. Amen? Hahanap ka ng hindi mo katabi. Gusto ito tumabi sa iyo ng katabi mo, huwag muna. Makipagkilala tayo sa iba nating mga ka-brother at ka-sister. Hindi ko ito kilala. Tatabihan mo ngayon. Hello, sister. Ako po si ganito. Praise the Lord. Di ba? Yun yung love. Tapos, ano ba, naghihintay pala kayo ng gawain, dumampot ka ng tinapay. Alukin mo naman, hindi yung tatago mo pa sa kanya. Gusto mo? Di ba? O, hati tayo. Yun ang Christian love. Hindi yung dumukot ka mamaya, tingin-tingin ka mamaya. Pasimple, kumuha ng panyo, tinago sa panyo. Hindi pinapaalam, hindi malang inalok malang yung katabi, o kain kayo. Walang love. Hindi Christian yun. Hindi yun disciple ng Panginoon. Amen? Mga kapatid. At ang ikalawa, na karakter ng pagiging disciple ng Panginoon ay John 15 verse 8. This is to my Father's glory that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples. Hindi ako nagsasalita niyan, si Jesus. Para kay Jesus, sino ang tunay na disciple? Siya na nagbubunga ng marami. Ano yung pagbubunga na yan? Hindi po bungang araw yan. Yan po ay bunga ng karakter ng Diyos sa Kanya. Nakikita yung fruit ng Holy Spirit sa Kanya. May bunga, may magandang katangian sa Kanya. Hindi siya suplado at suplada. Hindi siya matapobre. Hindi siya nagkakaroon ng favoritism. Pagpasok niya sa church, ay, di ko tayo pagmumukha ito, ayoko nito, ito. Namimili siya, yung medyo mukhang mayaman. Yung mukhang may pera. Yung mukhang class A, dito ako. Doon sa mga yun, mga bakya yun eh. Dito ako. Namimili siya ng taong lalapitan niya. Kapatid, yung fruit na yan, that is the fruit of good character. The fruit of the Spirit. Na wala kang itinatanging sino mang tao. Fruit. Bunga. At ano pa kapatid ng fruit? Ikaw ay may inaakay na mga tao para kay Kristo. Kaya nga, if you bear much fruit, you show yourselves that you are my disciples. Pinakikita ninyo, alagad ko kayo. Kaya ang mga tinatawag na mga Christians ay mga disciples kasi nakikita ng mga tao, tignan mo yun, nadala niya na buong pamilya niya, kasama na niya. Naging bunga niya ang pamilya niya, sinanay at tatay niya, kasama niya sa gawain, si kanyang kapatid, pati boyfriend at girlfriend niya na isama niya sa gawain. Pati mga nanliligaw sa kanya, na 100 na nanliligaw sa kanya, ay nadala niya sa gawain. Nagkakaroon siya ng pamumunga. Mga classmates niya,
kung 50 yun, nadala niya sa gawain. Pagpapakita na disciple yan ni Lord. Christian yan. Kung hindi ka nakakakitaan ng maraming bunga, question mark sa Bible kung ikaw ay disciple. Kung ikaw, kapatid, ay Christian. Ang tunay na Christian ay disciple at ang disciple ay nagbubunga ng marami. Nadadala mo, kapatid, pati mga kasama mo sa trabaho, pinapakilala mo sa iba. Ito, mga kasama ko sa trabaho, pakilala ko sa inyo. Tapos ikaw naman, papakilala ko mo sa mga classmates ko, pati teacher ko. Nadadala mo, pati teacher mo. Mahalagang bagay yan na naisishare natin. Kasi tayo po ay mga disciple. Kaya nang makita sa Antioch ng mga tao, kilala nila Tingnan mo yun. Dati nakita ko nag-iisa lang yan sumasama sa grupo ng The Way. Ngayon, ang dami niya ng kasama. Pati mga kapitbahay namin, kasama na niya doon sa grupo na The Way. Kaya tinawag silang mga Christians. Ang mga disciples ay tinawag na mga Christians. At another thing pa, nakahulugan po, kapatid, ng disciple. Next natin na is in Matthew chapter 16 verse 24. Pakibasa nga po natin ang Matthew 16:24. Ready? 1, 2, 3. Okay. Ano ang sabi ni Jesus? Whoever wants to be my disciple. Kung ang sino man sa inyo ay gustong maging disciple ko, kailangan tinatanggihan niya ang gusto ng sarili niya. Ikalawa, nagpapasan siya ng cross. At ikatlo, sumusunod siya sa akin. Sa tatlong yan, ano yung inunang requirement ni Jesus para siya ay maging disciple? Kailangan i-deny ang self. Bakit? Kasi yan ang number 1 hadlang. Yan ang number 1 na kaaway ng tao, ang sarili niya. Ang sarili niya, tumatanggi yan sa Diyos. May gawain ng linggo, pero ang sarili gusto pa rin matulog maghapon. Gusto na siyang pabangunin, pero ayaw pa niyang bumangon. Gusto niya ay matulog o kaya gusto kong pumunta sa mall, inaaya sa church, ayaw pumunta. Bakit? Kasi yung sarili niya ang kumakalaban sa kanya. Ang sarili ng tao ang mahigpit na kalaban ng tao. Ang sarili mo. Hindi ang masamang espiritu. Hindi si Satanas ang pinakamahigpit nating kalaban. Huwag mong sabihin, hinadlangan ako ni Satanas kaya hindi ako nakadalo sa ating cell group. Hinadlangan ako ni Satanas kaya hindi ako nakapagbasa ng Bible. Hinadlangan ako ni Satanas kaya hindi ako nakapag-pray. No! Stop that nonsense reasoning. Hindi si Satanas. Wala siyang kapangyarihan hadlangan ka. Ang humahadlang sa iyo ay mas makapangyarihan pa kaysa kay Satan, which is yourself. Sarili mo ang humadlang. Sarili mo yun. Kasi ano man ang ginusto ng tao, kahit si Satanas, wala siyang magagawa. Kahit ang Diyos, wala siyang magagawa sa iyo kung ayaw mong sumunod sa Kanya. Kasi very powerful yung will ng tao. The will is very, very powerful. Ba't ko nasabi yan? Sa Genesis chapter 11, nang magkaroon ng pagkakaisa mga tao, huwag tayo magkawatak-watak. Tayo'y magsasama-sama. Magtayo tayo ng isang tore doon po sa Babel. At tayo'y magkaisa. Nakita ng Diyos na nagkaisa ang mga tao. Kaya sabi niya, ngayon ipinasya nilang hindi magkawatak-watak. Tena, guluhin natin ang kanilang wika para magkahiwa-hiwalay sila. Para kumalat ang tao sa buong daigdig.
Kasi yun ang bilin ng Diyos sa unang tao. Kalatan ninyo ang lupa. Ayaw. Gusto nila magsama-sama sila. At ang sabi, dahil sila ay nagkakaisa, ang anumang planuhin nila, walang sino mang makakahadlang. That's the power of the will of the person. Ang tao, kapatid, ang sarili niya, pag ayaw niya, ayaw niya. Pero pag gusto niya, gusto niya. Kaya ang taong ayaw, may katuwiran yan. Gagawa ng katuwiran yan. Atin ka sa cell group natin, naku, pasensya na, may sakit yung pusa kong alaga. Oh, suko, kawawa naman ang pusa mo. Oo, next na meeting nila, alika na, ay pasensya ka na, yung alaga kong daga, may sakit. Sabi niya, naku, pasensya ka na, ang daming ipi sa bahay, pinagpapapatay ko. Lahat ng katuwiran gagawin niya. Kasi ayaw niya. Pag may gusto, may paraan. Amen po ba? Kaya ang number one enemy ng Diyos ay hindi si Satan. Tinalo niya na yung sa krus eh. Wala nang kapangyarihan si Satanas. Ang mga masamang espiritu, wala yan. Ang number one enemy ng Diyos ay ang sarili ng tao. Kaya ang sabi ni Kristo, ang sino mang maging disciple ko, sino mang maging tagasunod ko, ang unang-unang binili ni Kristo, tanggihan niya ang gusto ng sarili niya. Kasi kung laging gusto mong sinusunod ang gusto mo, hindi ka makakapunta sa church. Kahit atakin ka ng papa mo, halika anak, sakay ka sa aking motorcycle. Ay, lahat nakakatuwiran. Ako masakot ng tiyang po. Ang sakot ng paa ko, sakot ng ipin ko. Lahat ng katuwiran gagawin mo para hindi mo magawa ang kalooban ng Diyos. Pero pag ginusto mo, kahit masakit ang tiyan mo, di ba may ganun? Kahit malayo yan, pag ginusto mo, magugulat ka. Amen, mga kapatid? Kung dito ka lang, malapit ka lang nakatira, hindi ka makapunta rito. Pero sa mall, sa MOA, nakakapunta ka. Pero yung kalapit-lapit lang ng gawa, hindi ka makarating. Ang dami mong katuwiran, pero sa MOA, nakakapunta ka. Ano ibig sabihin nun? Sarili lang talaga ng tao yun. Amen? Walang malayo. Kung gusto mo, kapatid, may paraan. Kung ayaw mo, may katuwiran ka. Amen, mga kapatid? Kaya iyan po, kapatid, ang unang ibinilin ni Kristo. Kung nais niyong maging alagad, ito ang tunay na, ito ang biblical Christian eh. Ang biblical Christian, hindi sinusunod ang gusto ng sarili. Maski sa pagsagot sa mga manliligaw, maaari may nagugustuhan ka. Uy, ang cute niya. Ito namang isang naliligaw sa akin, cute din kaya lang nakakata. Cute siya kaya lang nakakata. Cute. Ito namang cute, ito nakakata, cute. Ay, gusto ko itong cute na ito. Siya ang gusto ko. Teka muna, uy, magpigil ka sa sarili mo. Tumanggi ka sa gusto mo. Tanungin mo muna si Lord. Lord, siya po ba ang the one? Kailangan yun eh. Importante po yun eh. Huwag mong basta susundin kung anong gusto mo. Ang itong kursong gusto ko, pag ako ay nagtapos ng senior high, kukuha ko ng abugasya. Kukuha ko magdodoktor ako. Oops, teka muna. Huwag ka munang magpapasya. Tanungin mo muna ang Diyos. Kasi tayo, ang daming gusto nating gawin sa buhay natin. Amen po ba? Ayaw nating sumunod. Pag pinag-uusapan na natanggihan mo ang sarili mo, nakasimangot na. Nakasimangot na siya. Talagang ayaw niya na sumunod sa kagustuhan ng Diyos. Pinaglalaban niya yung gusto niya. Kahit wala na siyang kapag-asa. Di ba may ganun tao? Amen? Pinaglalaban ang sarili. Kasi, alam niyo po, pag hindi natin na-control ang gusto ng sarili natin, naku po, isang napakalaki pong problema yan. Kailangan matuto tayong tumanggi sa gusto ng sarili po natin. Kaya hindi lahat ng gusto mo, dapat mong susundin.
Kaya yung iba, palipat-lipat ng kurso, na makatapos nito, ay gusto naman, iba namang kurso ang kukunin kasi hindi raw niya gusto yung nauna. Kasi nga, hindi niya tinatanong si Lord. Kasi ang Christian, ang disciple, number one sa lahat, ang hinahangad niya, ang magawa niya, hindi yung gusto niya. Gusto niya yung kalooban ng Diyos. Kaso, yung sarili, ayaw eh. Ayaw sa Diyos. Alam niyo po ba, kahit Christian tayo, ang sarili natin kumakalaban sa Diyos yan. Ang sarili natin ay hostile to God. Talaga namang nakikipaglaban sa Diyos ang sarili natin. Ako, naranasan ko kahit ako, pastor. Minsan tinatamad akong dumalo sa church. Kahit ako ang magpipreach. Tinatamad ako. Gusto ko na lang nakahiga dahil pagod ako. Kaya lang, ayaw kong sundin yung gusto ng katawan ko. Babangon ako kahit masama ang katawan ko. Tatayo ako. Kahit na minsan nalalambot ako, babangon ako at mangangaral ako. Kahit ayaw kong mangaral. Naranasan ko po yun. Hindi ko pwedeng, ang tawag doon, parang sa bata pa lang binibigay yung layaw. Hindi ko pwedeng i-spoiled ang sarili ko. Marami sa atin, ini-spoiled natin ang sarili natin. Amen po ba? Kalabitin mong katabi mo, uy, makinig ka naman. At mo yan, tumatanggi ka na agad. Tagang tama lang talagang pangangaral. Di ba? Kasi sarili natin tumatanggi yan eh. Amen po ba mga kapatid? Ayaw na ayaw ng sarili. Lalo na pag nasesermonan ka, yan ang ayaw na ayaw. Pagpasok ko pa lang sa bahay, umuwi ka na naman. Gano'n ka agad. Tapos pagdating mo sa church, may sermon na naman. Di ba? Ayaw ng tao na nasesermonan siya. Tama ba ako? Oo, naiinis sila. Kaya yung iba, ayaw umuwi ng bahay. Sesermonan na naman daw sila ni mama at ni papa. Kasi ang sarili talaga, ang kalaban, mahigpit na kalaban ng Diyos sa tao. Ngayon, ang ikalawa, na makita natin dito, sino ba ang alagad ni Kristo? Matthew 16:24. Doon pa rin tayo sa Matthew 16:24. Ang sabi, take up their cross. Cross carrier, tagapagdala ng cross, ang isa pong mananampalataya. Ang cross ay larawan ng paghihirap. Hindi po simple ang maging disciple o Christian. Maging nung panahong yun. Nung una pang panahon, hindi po pag naging Christian ka, magiging multi-billionaire ka na. Wala ka ng problema. Huwag kayong mag-share pag naging Christian ka na, born again Christian ka, wala ka ng magiging problema. Hindi totoo yun. Lalo pang dadami problema mo. Alam mo ba yun, kapatid? Sabi ni Jesus Christ yan, John 16:33. Sabi niya sa kanya mga disciples, in the world, you shall have tribulations. Sa mundong ito, may mga kahirapan kayong mararanasan. Pero may pangako siya, but be of good cheer, matuwa kayo, sapagkat napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. So, meron kang cross na papasanin. May mga problema tayong kakaharapin. Bakit? Anong layunin, bakit inaalaw ng Diyos ang problema sa buhay natin? Para mamatay tayo sa sarili natin. Kasi kung nahihirapan tayong magsabi ng no, kailangan mamatay ang sarili para hindi na magsabi ng no. Kasi pagpatay na, hindi na gumagalaw. Amen? Sunod-sunuran na lang. Kahit hilahin mo ang patay, hindi na papalagyan, hinihila mo yung patay. Sunod-sunuran, di ba, ang patay. Pag hinila mo yan sa kamay, pag buhay yan, hinihila mo, gagawin, aalisin ang kamay niya sa iyo. Tatayo yan at sasakalin ka niyan. Pero yung patay, sunod-sunuran na lang. Yun pong ibig sabihin nun. Minsan, bakit tayo may mga problema? Ibig sabihin, ikaw ay isang tao na black sheep sa Panginoon. Tupa ka nga, kaya lang kulay black. Tupa ka ni Lord, ang problema mo lang, kulay itim ka. Ikaw ang itim na tupa. Pag sinabing black sheep sa family, ito yung matigas ang ulo, di ba? Sinasabing masuwayin, ito yung ayaw sumunod sa magulang. Ganun po. Gusto ng Diyos maging masunurin tayo.
Gusto ng Diyos, mamatay tayo sa sarili natin. Yun ang tunay na Christian. Kaya ang pagiging Christian, kapatid, hindi po ito dapat nasabihin sa lahat ng tao. Yun lamang mga tumatanggi sa sarili at ikalawa, ito yung mga taong patay na sa kagustuhan nila. Patay na sa sarili nila. Paano namatay? Sa mga problemang dumating sa kanyang buhay. Bagamat siya'y maraming problema, pero ang tunay na Kristiyano, kapatid, ay bumabangon at nagtatagumpay sa mga problema. Hindi gumigive up sa paglilingkod sa Diyos. Ayoko na, suko na ako. Hindi ko na kaya ang problema, kaya magpapaalam ako sa leader, bakasyon muna ako ng 10 taon, ha? Hindi muna ako mag-church ngayon, maunawaan naman ako ng Diyos. Walang ganong Kristiyano, walang ganong disciple. Amen po ba? Sapagkat ang isang disciple ay willing sumunod kay Kristo. Ano ang sabi? Whoever wants to be my disciple must deny themselves, take up their cross, and follow me. Sumusunod sa Panginoon. Yan ang tunay na alagad. Yan ang tunay na Christian. Hindi dahil marami ka lang problema, pinabayaan mo na ang gawain sa Diyos. Akala mo, excuse yun dahil may problema ka. Napapahiya si Lord sa iyo. Kasi bakit po kamo? Dahil parang hindi ka tinutulungan ng Diyos. Samantalang may pangako si Lord sa panahon ng pagsubok at problema mo, sa panahon ng iyong pangangailangan, nariyan ako para tulungan ka. Walang testimony. Nalaman ng mga kapwa mo mananampalataya, ang dami mong problema, parang nakikita tuloy nila, mukhang walang Diyos sa buhay mo. Ikaw rin ang napapahiya. Kasi parang hindi mo nakikita yung tulong ng Diyos sa iyo. Dapat damir na marami kang problema, doon mo ipakita yung commitment at dedication mo sa ating Panginoon. Amen po ba? Iyan po ay napaka-importante sa buhay po natin. Kaya nga, makita natin ang self-denial at ang carrying of the cross ay katibayan na tunay tayong Kristiyano. Pagpapatunay yan na tunay kang Kristiyano, tunay kang disciple. Nakakatanggi ka sa sarili mo. Nakakapag-deny ka sa sarili mo. Na dati noong araw, pagdating ng gaytong oras, nasa kwarto ka lang, maghapon nakataas ang iyong paa. Magigising ka na ng alas 7 ng gabi. Ngayon, kapatid, tignan mo, kahit antok na antok ka, kahit puti-puti na ang mata mo, nakaupo ka rin dyan. At pinipilit mo pa rin maging gising kahit puti na akala mo pag nandito ka, ay may alien na nakaupo dyan. Ano yung alien? Puti ang mata. Ang dami yung mga kitang-kita ko ngayon, puti ang mata eh. Buti nilang kilala ko yung iba. Kung hindi, isipin ko, naku, mga demonyo ata ito. Puti na ang mata. At puti na nilalabanan na ganyan. Kasi iniisip nila, sana pala nasa kwarto nilang ako, matutulog ako. Pero dininay mo ang sarili mo. Tinanggihan mo ang sarili mo. Amen? Kristiyano ka, disciple ka ni Kristo. Ilan sa inyo maraming problema? Ilan sa inyo walang problema? Uy, praise the Lord, hallelujah. Wow, sana all, Brad. Sana all. Wala rin problema. Pero majority may problema. Pero nandito tayo sa gawain ng Diyos. Pagpapatunay, alagad ka ni Kristo. Pagpapatunay, Christian ka. Kamayan mo katabi mo, sabi mo, praise the Lord, Kristiyano ka pala. Hindi ko alam, disciple ka pala ni Lord. Amen? Ang dami mo palang problema, pero nandito ka. Hindi mo lang na itatanong, wala pang pera yan. Yung katabi mong yan, walang pera yan, pero nandito. At ngiting-ngiti ang katabi mo, pero simplihan mo lang ang bulong mamaya. Wala kang pera, no? Di ba? Pero nasa church, palakpakan natin si Lord. Nasa church, kahit walang boyfriend, walang girlfriend, masaya sa paglilingkod sa Diyos. Di ba? Amen po ba? Tignan mo si Ara, masaya. Kahit walang boyfriend. Walang boyfriend. Wala ka bang boyfriend, Ara, talaga? Wala. Gusto niyo makilala si Ara? Tayo ko nga, Ara, para makita ka ng mga tao rito. Yan. Iyan, turn around. Sige, mag-turn around ka.
Ayan kapatid, masaya siya kahit walang boyfriend. Yan ang alagad. Yan ang Kristiyano. Amen po ba? Nagseserve kay Lord. Hindi ka naman naghahanap ng boyfriend dito. Sino lang ang ilaglag sa'yo ng Panginoon? Sino lang ibigay naman talaga ang Christian eh. Sino ibigay mo sa akin, Lord? Yun na lang yun. Hindi ako manliligaw. Sabi ni Ara, hindi ako manliligaw. Lord, ikaw ang manliligaw doon sa guy. Yan ang naging patakaran ko noon. Pagkatapos kong break-in ko, yung dati kong girlfriend, sabi ko, mula ngayon, Lord, hindi ako manliligaw. Ikaw manliligaw. Yun, niligawan yung misis ko ni Lord. Yun. Nang niligawan siya ni Lord, napalapit sa akin. Kasi yung asawa ko ngayon, pareho kaming Christian sa isang church. Kaya lang, mahirap lapitan yun. Suplada. Laging galit. Konting lapit lang. Kasama ko pa sa trabaho yan noon. Mapalapit ka lang sa table niya. Andiyan ka na naman. Lumayo-layo ka nga doon. Sabi ko, si sister naman. Sabi naman, suplada naman si sister. Lumalayo ka nga. Lumalayo ka. Lagi ka nandyan. Ako naman, naiinis na ako. Sabi ko, ito namang sister. Di ko akalain. Yun palang ibibigay ng Diyos. Delikado rin yung mga nire-reject mo. Minsan, ibibigay din sa'yo ng Panginoon yan. Sabi mong, hindi mo type? Hindi ko type yan. Delikado yan. Maaring yan ang makatuluyan mo. Di ba? Kaya wag kang basta-basta magsasabing, yan, di ko type yan. Delikado yan. Amen? No. Kaya si Lord ang dapat masunod. Amen po ba? Si Lord lang ang dapat masunod. Sa isang araw, bigla nilang nabago ang puso niya. Nagtataka siya bakit biglang bumagsak ang heart niya sa akin. Yun eh. The rest is history. Di ba? Amen? The rest is history. Napangasawa ko ngayon ng misis ko. Mapalad ako. Amen? At mapalad siya. Dahil ako kanya napangasawa. Hallelujah. At ang ikalawa, na masasabi natin kapatid, na katangian ng pagiging alagad is copycat of Jesus Christ. Tayo ay nakakahawig ng Panginoong Yesus. Kaya tinawag na Christian eh. Gusto kong ipaalam sa inyo, sa Acts 11:26, tinawag na Kristiyano ang mga disciples ni Jesus. Alam niyo bakit? Kasi nakakamukha nila si Jesus sa ugali, sa ginagawa. Ngayon dito, kahit kamukha ni Satanas, Christian pa rin eh. Di ba? Wala nila, lagyan mo ng buntot eh. At saka lagyan mo ng sungay eh. Okay na eh, di ba? Di ba totoo yun? Di ba? Alam niyo ba yung nang-rape, na ngayon kapatid ay pinaghahanap, yung nang-rape doon sa kanyang anak? Sinabi, ano mo? Christian ako. Christian, rapist. Pinagkamalaki na Christian daw siya. Hindi kasi yung aral na Christian, na itanim lang sa kanya ng mga sinaunang matatanda. Hindi nakabatay sa Biblia. Hindi nagbabasa ng Biblia. Hindi naunawaan ng salitang Christian. Pag sinabing Christian, kamukha mo si Kristo. Kaya ngayon, kahit kamukha ni Satanas, kahit kamukha ng demonyo, ay pinapahayag na siya ay Christian. Tanungin mo ang katabi mo. Sige nga. Sabi mo, tatanungin kita ng $5 million question. Sige, tanungin mo siya, are you a Christian? Ano ang sagot? May sumagot bang, kailangan pa bang i-memorize yan? Are you a Christian? Kristiyano ka ba? Bakit? Kahawig ko si Kristo. Yan po eh. Yan po importante sa lahat. Kasi ang salitang Christian literally means little anointed ones or little Christ. Kahawig nila si Jesus Christ. Tumingin ka uli sa kaliwa sa kanan mo. Sabi, tingin sa akin. O kamukha ba ni Christ yung katabi mo yan? Hindi sa picture mo sa titignan na mukhang kamukha nga kasi matangos ang ilong, malaki ang ipin.
sarado mata. Hindi ganun, hindi sa physical appearance. Kita mo ba sa kanya, kapatid, ang karakter ni Christ? Gentleman ba yung katabi mo? Hindi mo ba napipil na natsatsansingan ka? Kamukha ni Christ yan. Pag nakatabi ko siya, gentleman. Kumari ayaw niyang masagi ang hita ko, ang braso ko, pagkatabi ko siya. Hindi, gentleman talaga. Ira, yan bang dalawang yan? Nakatabi mo ay masasabi mong gentleman. Bakit? Dahil hindi mo napipil na natitreaten ang iyong pagkababae. Wala kang nadadama na sinachansingan ka ng nasa kaliwa at nasa kanan mo. Ingat na ingat sila na masagi ka. Ganun po ang gentleman. Pag may nakaupong isang babae na hindi niya nakakilala, kahit kaibigan niya, ingat na ingat siya na huwag sasayad o magbubungguan ng kanilang mga shoulder. Kasi as much as possible, ingat siya. Kasi nire-respeto ka niya bilang isang babae. Ganyan ang kahawig ni Kristo. At ganun din, kayong mga lalaki. Kayo ba'y sinachansingan ng mga girls na yan nakatabi ninyo? At pag kinausap ka, with matching haplos pa, brother! Brother! Mali po yun. Huwag kayong patats-tats na ganyan. Nakakakuryente ho yun. Tangin mo katabi mong lalaki. Nakakakuryente yun. Dapat ang kamay mo, huwag mo basta isasama, ididikit sa sino man. Kailangan kamukha ka rin ni Christ. Kaya nga ang Christian ay little Christ. Yung ugali ni Christ nakikita sa iyo. Amen? Hindi ka nananamantala ng kababaihan. At hindi ka namamantala ng kalalakihan. Amen po ba? At hindi mo paboritong katabihan kasi gusto mong matyansingan. Walang ganun. Ang tunay na Christian, walang hangad, kundi respetuhin ang kanyang kapwa. Delikado rin, hindi porke ang katabi mo ay babae, ikaw na lalaki, safe ka. Kahit lalaki ang katabi mo, delikado rin yan. Malay mo, baka yan ay binabae. Kinachansingan ka lang din. Diba? At kayo rin mga kapwa babae, not necessarily kapwa mo babaeng katabi mo, safe ka. Po pwedeng T-bird yung katabi mo. Diba? Pwede kang chansingan yan. Amen? Mga kapatid, nakikinig ba kayo sa akin? Kaya ang pinag-uusapan natin dito, what is a biblical Christian? Ang isang biblical Christian, nakakahawig ni Christ ang kanyang buhay, ang kanyang karakter, ang kanyang ugali. Amen po ba? Nahahayag at nakikita sa kanya yung yung pong ginagawa ni Jesus Christ. Basahin niyo sa Bible kung ano activities lagi ni Jesus. Laging nagsishare si Jesus. Amen? Lagi siya nagsishare ng Word of God, si Jesus Christ. Nagsishare ka rin ba? O hindi? Nahihiya ka? Si Jesus Christ nagpipray sa mga may sakit. O di maghanap ka ng may sakit. May sakit si mama mo, lapitan mo, ma, anong sakit? Nilalagan ako, sige, pagpipray kita. Ginagawa mo yung ginagawa mama ni Jesus Christ yan. Bakit mo tinutularan si Jesus Christ? Kasi Christian po. Yan po ang kahulugan ng Christian. Natutunan ko doon sa nangaral nung Sunday, umaten ako. Amen? Na katulad siya ni Jesus Christ na nagsishare, nagpipray, tumutulong sa mga taong nangangailangan. Nagpapakita ng habag, nagpapakita ng awa sa mga tao. Yan ang tunay na Christian. Amen? Na makita mo kapatid, may namamalimos. At sa namamalimos na yun kapatid, walang nag-aabot. Christian ka. Dapat kung meron kang iaabot man lang, wag mo nang panghinayangan pa.
Hindi naman masama mag-abot ka ng 5 piso. Pero wag ng piso, hindi na uso ngayon ng piso eh. Baka itapon pa sa iyo yun, ibalik sa iyo. Sinangyari sa akin yan. May inabatan akong piso, pinalik sa akin yung piso. Sabi ko, bakit? Wala na po mabibiling piso ngayon. Ay, sorry. Pinalitan ko ng 5 piso. Diba? Kasi kailangan po, kapatid, makita sa atin ang katangian ni Jesus. Yan ang totoong Christian. Kaya ngayon, wag mo munang i-claim na Christian ka. Kung nakikita mo, gaspang ng ugali mo, matapobre ka, magagalitin ka, palamura ka pa. Diba? At ang dami mong kasamaan ng loob. Ay, Christian ka ba? Hindi pa po. O, di ba Christian? Hindi po. Iba po ang pagkaunawa ko sa Christian sa Bible eh. Sa Bible kasi, kamukha ni Jesus Christ. Kaya kayong mga babae, kung may manliligaw sa inyo, kailangan kamukha ni Jesus, hindi kamukha ni Satanas ang inyong sasagutin. Amen po ba? Ang hirap po magka-boyfriend ka. Ang boyfriend mo ay kamukha ni Satanas. Kailangan kamukha ni Jesus. At kayo namang mga lalaki, kung may manliligaw sa iyong babae, huwag mong sasagutin kung hindi siya kamukha ni Christ. Amen? And last but not the least, ang layunin ng pagkakapili niya sa iyo at sa akin, tayo ay maging kamukha ni Jesus Christ. Yan po talaga kung bakit tayo tinawag ng Diyos. Maging kamukha tayo ni Jesucristo. Roma 8:29. For those God foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son. Sa simula pa, kilala na ng Diyos kung sino ang sasampalataya sa Kanya. Kaya yung mga nakilala na sa simula pa ng Diyos, kung sino ang kikilala sa Kanya, ay itinilaga niya para maging kamukha ng Kanyang anak. Yun pala ang objective ni Lord kung bakit ka tinawag niya para mag-serve kay Lord. Para maging kamukha ka ni Kristo. Hindi po sa physical, kundi sa spiritual image. Na ang ibig sabihin ay tinutularan natin si Jesus Christ sa ugali, sa pagmamahal, sa pag-share sa mga unsaved people, sa pagpipray at pagpapagaling sa mga may sakit. Kaya pag nagpipray ka sa school nyo, mga classmates mo, sabi, ang sakit daw ng ulo. Uminom daw ng gamot. Teka muna, sabi mo sa kanya, pagpipray kita. Aba? Pag pinagpipray mo siya, nakakamukha ka ni Jesus Christ. Kasi ganoon ang ginagawa ni Jesus. Pinagpipray mo sa pangalan ni Jesus, gumaling ka. Mamaya magugulat yun. Nawala ang sakit ng ulo ko. Di ba? Tuwang-tuwa na yun. Katulad kaninang umaga, pagtapos ng service, lumapit sa akin yung taga-satellite church natin sa Dait, Camarines Norte, naghumiling sa akin. Sabi sa akin, Pastor, pwede niyo po ba akong ipag-pray? Bakit? Kasi ang sakit-sakit ng ganito ko po. Yung pag uupo po ako, parang ang sakit po pati puwet ko. Sabi niya, naglalakad ako, ang sakit. E di pinag-pray ko. Mamaya, teka muna, baka hindi pantay ang kanyang paa. Kasi pwedeng pag mahaba ang isang kaliwa o kanan, hindi siya pantay. Pati pag nag-standing siya, nakaganyan. Kaya tabingi yung kanyang hips. Magkakaproblema ka talaga dito. So, pinaupo ko siya, tapos pinaunat ko yung kanyang dalawang leg. Totoo nga ang hinala ko. Mahaba yung kanan. Mga siguro kalahating inch, mas mahaba yung kanan. So, naalala ko, dapat kamukha tayo ni Jesus Christ. So, pinag-pray ko. Inutusan ko ang kaliwa. Kaliwang leg, humaba ka at pumantay ka sa kanan. Kita ko, gumalaw. Sabi niya, gumagalaw po yung aking pong kaliwang paa. Humahaba. Pumantay siya. At nung pinatayo ko, sabi nila, wow, himala. Gumaang ang buo niyang pakaramdam. Kasama niya yung kanyang boyfriend at yung kasama niya yung isang kaibigan nila doon po sa Dait, Camarines Norte na satellite natin na kanina ay nandyan. Sabi niya, ang gaang ng katawan ko ngayon, pumantay. Ganun po tayo. Amen? Hindi po ako nag-pray dahil ako'y pastor. Kaya ako nagpipray sa mga may sakit ay dahil po gusto nating tularan si Jesus Christ. Ganun po yun. Hindi po pastor lang ang pwede mag-pray. Lahat po ng sumasampalataya kay Kristo ay pwedeng mag-pray sa mga may sakit.
Amen? Pagagalingin ka ng Panginoon. Nakakita ko ng lalamunan. Dito, namamaga itong lalamunan niya. Hindi ko alam kung anong sakit mo dyan. Kung ikaw ay may thyroid. Sino may thyroid na sakit dito? Ano yung thyroid? Di ba, minsan sa lalamunan, lumalaki yan. May sakit na thyroid. O kaya nahihirapan sa paglunok. Meron ba rito? Meron ba rito? Wala. Sa taas dyan, meron ba dyan? Sa overflow, meron? O, pababain. Buhatin ninyo kung kailangan. Meron daw. Paano nalaman sa overflow? Wala naman tayo sa overflow. May tao ba sa overflow? Sa bubungan? Wala. Sige, pababain, kapatid. May thyroid. Pagagalingin ng Panginoon yan. Amen po ba? Sino nais mag-pray sa may thyroid dito? Taas ang kamay. Nais niyang ipag-pray yung may thyroid. Lapit kayo rito. Pagka-pray natin. Huwag kayong matakot. Kayo, kapatid, gagamitin ng Holy Spirit. Pagagalingin yan ni Lord. O, sige, lapit. Sino yan?